Sabi ni Isabel, bakit po mas pinili nila magsampa ng impeachment kaysa mag-file ng kaso kung talagang matibay ang ebidensya nila. Hindi kasi matibay ang ebidensya nila at hindi yun magsusurvive ng mga criminal cases. Kasi kapag finailan mo ng criminal case yung isang tao, ang ebidensya mo dapat ay umaabot para makapagpatunay ng guilt beyond reasonable doubt. Dahil pag nakita nyo yung impeachment articles, yung articles of impeachment, makikita nyo na medyo manipis nga po. O halimbawa, yung sinasabi nila na na confidential funds. Hindi po yan criminal case pa dahil hindi pa tapos nung time na sinasabi nila na ay may mali mga disbursements and so on. So may binigyan pa ng COA ng pagkakataon ng OVP na sumagot doon sa sa decision sa findings ng COA na hindi tama yung pagka-disburse ng mga to. And by the way, yung mga puna ng COA do not involve the identities of the confidential agents na dinisbursan ng pera. So wala yon, hindi yan kasama. So, yung mga yon ay hindi sufficient na ebidensya yan para may finding of guilt for graft and corruption. Kasi meron din pagkakataon pa na either i-account mo o isoli mo. So, dahil hindi pa siya nabibigyan ng pagkakataon na either i-account o isoli, then hindi pa yan, wala pang liability yan, premature. So, yun po yung dahilan doon. So ulitin ko po, ang tinatalakay natin ngayon ay yung frequently asked questions tungkol dito sa impeachment. So nag-umpisa tayo dun sa number 1. Number 1, ang impeachment po ay nangyayari sa Kongreso. Kung kaya't masasabi na natin na si VP Inday ay na-impeach na. Bakit siya na-impeach? Pagka hinanap niyo po ang meaning ng impeachment, ang impeachment po ay nangyayari sa Kongreso. Ito po ang charge. Kapag may na-determine ng Kongreso na may sufficient evidence para tumuloy ito sa paglilitis, yun po ay gagawa nila ng articles of impeachment at yung articles na impeachment ang titindig na reklamo doon sa nililitis, sa nasasakdal. So doon yun aakyat sa Senado. Ang outcome ng proceedings doon sa House ay impeachment. Ang outcome sa House, impeachment, at ang ibig sabihin nun ay nagawa na yung articles of impeachment. Pag akyat niyan sa Senado, paglilitis naman. Ang outcome sa Senado ay maaaring conviction, ibig sabihin matatanggal, o kaya acquittal, ibig sabihin tuloy-tuloy lang. So doon sa mga nagtatanong kung ano mangyayari pag na-acquit si VP Inday, wala, dire-diretso lang. And no, walang mananagot doon sa pag-file ng reklamo dahil nagreklamo sila at na-dismiss. Wala pong ganun. Kung maliban lang, well, although pwedeng testingin ni VP Inday yan at sabihin niya sa hukuman, magsumbong siya sa hukuman at sabihin niya na malisyoso yung pag-file nito. Gayunpaman, binibigyan malaking palugit ng Korte Suprema na i-exercise ang sariling function ng Kongreso dahil magkahiwalay sila at equal ng mga branches ng gobyerno. Tama na ba? Okay na ba tayo doon? So impeachment is what happens in the House. Si VP Inday po ay na-impeach na, hindi ibig sabihin ng impeachment ay tanggal. Sabi ni Tatay Strauss Fernandez, impeached yet unbowed, true leader. Correct. Unbothered nga doon sa kanyang press conference, di ba? Okay, pangalawa doon sa frequently asked questions. Maaari bang tumuloy ang impeachment sa 20th Congress kung hindi ito matapos sa 19th Congress? Ang karamihan po ng mga opinion ay nagsasabing hindi pwede. Si Chis Escudero sinasabi niya pwede. Ang sabi niya, para yung paglilitis doon sa ordinaryong hukuman, kung magpalit man ng judge, tuloy-tuloy lang yung trial. Pero medyo stretch yun. Kasi ang nakikita natin, ang trabaho ng Kongreso at Senado kapag hindi yan natatapos sa isang Kongreso ay inuulit. So halimbawa, mayroong panukalang batas, umabot let's say hanggang second reading, pagdating dun sa pag natapos yung 19th Congress, kailangan para matuloy yung para matuloy at maging batas yung panukala na yon, kailangan ulitin sa 20th Congress. So originally, sabi nga ni Attorney Harry, sa opinion niya ay pwedeng tumuloy. Ni-reconsider niya yung opinion na yon at sabi niya hindi nga talaga pwede. Okay. So kung sakaling uumpisahan ng Senado yan, pagdating ng Hunyo 3 o 2, then kailangan matapos nila bago magsara ang 19th Congress. Gayunpaman, hindi settled yung issue na yan. Hindi pa yan umaakyat sa Korte Suprema. Hindi pa yan decided with finality. Kumbaga, kung sakasakaling maging issue yan, pagka binuksan ang Senado uli sa June 2, then maaaring idulog yan sa Korte Suprema ni VP Inday at kailangan ma-determine yan, kailangan ma-desisyonan yan para makatuloy yung impeachment trial. Kung hindi yan ma-decide, bago magsara, kung mag-decide ang Korte Suprema na hindi pwedeng tumawid yan, then pagka nagawa na yung decision within the 19th Congress, tutuloy lang sila. Pero kung sabihin ng Korte Suprema, hindi pwede, then doon pa lang, pagka natapos ang 19th Congress, tapos na po. Sabi ni Isabel, bakit po pinili nila
Mas pinili nilang magsampa ng impeachment kaysa mag-file ng kaso kung talagang matibay ang ebidensya nila. Hindi kasi matibay ang ebidensya nila at hindi yun magsusurvive ng mga criminal cases. Kasi kapag finailan mo ng criminal case yung isang tao, ang ebidensya mo dapat ay umaabot para makapagpatunay ng guilt beyond reasonable doubt. Dahil pag nakita nyo yung impeachment articles, yung articles of impeachment, makikita nyo na medyo manipis nga po. O halimbawa, yung sinasabi nila na na confidential funds. Hindi po yan criminal case pa dahil hindi pa tapos nung time na sinasabi nila na ay may maling mga disbursements and so on. So may binigyan pa ng COA ng pagkakataon ng OVP na sumagot doon sa sa decision, sa findings ng COA na hindi tama yung pagka-disburse ng mga ito. And by the way, yung mga puna ng COA do not involve the identities of the confidential agents na dinisbursan ng pera. So wala yon, hindi yan kasama. So yung mga yon ay hindi sufficient na ebidensya yan para may finding of guilt for graft and corruption. Kasi meron din pagkakataon pa na either i-account mo o isoli mo. So dahil hindi pa siya nabibigyan ng pagkakataon na either i-account o isoli, then hindi pa yan, wala pang liability yan, premature. So yun po yung dahilan doon. So ang tanong is magde-declare lang ang isa pang madalas na tanungin ay sa tingin niyo ba magde-declare ng special session si BBM? Tingin ko diyan nagpapahiwatig na siya na ang kailangan lang niya ay hingin ng Senado sa kanya, mukhang ibibigay niya. May pagka-ipokrito, pasensya na po. Pasintabi na lang po dun sa mga loyalista diyang mahal na mahal si BBM. Unfortunately, ano yung sinasabi niya? Duty daw yun. Duty daw ni Sando na pumirma dun sa impeachment complaint. Nakakaloka. Hindi niya duty yun. Ha? Hindi yan duty. Walang nakalagay na duty na pirmahan mo yung impeachment complaint. Mayroon kang choice pagdating doon. Pwede kang mag-file, pwede kang hindi mag-file, pwede kang pumirma, pwede kang hindi pumirma. Hindi mo duty yun. Kapag may choice ka, hindi yan duty. So ngayon, ang sinasabi ng presidente, well, pag hiningi ng Senado, edi sige go. Pero maaari ba? Ang tanong din is maaari bang magpatawag ng special session ang ating Pangulo para ituloy ang isang impeachment case? Ang submission din natin doon ay hindi. Ang opinion natin doon ay hindi. Pero uulitin ko, dahil hindi po ito settled, maaaring po itong iakyat doon sa Korte Suprema para yun ang maging final arbiter dyan. So, ang sinasabi ko is, hindi dapat pwede yan, yung special session para sa impeachment, kasi yung special session, ginagawa yan kapag may mga minamadali na mga batas na kailangan because time is of the essence. Mga katulad na may krisis, kailangan magpasa ng batas. May pandemya, kailangan magpasa ng batas, and so on. Hindi po a matter of urgency ang isang impeachment case. Yun nga yung sinasabi natin, di ba? Nasa kalagitnaan tayo o nag-uumpisa na ang isang food emergency pero inuuna nila impeachment. Sana kung nagtawag ng special session si Pangulo, ay tungkol dito sa food emergency, hindi yung pagpapatanggal sa vice presidente. Ano ba yung minamadali nila? Okay? Crisostomo Ibarra says, I think po kasi what starts in the 19th Congress must end in the 19th Congress. Oo, yun sinabi natin yan kahapon, di ba? So, what starts in the 19th Congress, what happens in the 19th Congress stays in the 19th Congress unless the law has been passed. Sui generis, it's like itself. Ayun. It can be like court Correct. changing judges because it's only like itself. Ah. It can be like something. So yun, ang sinabi rin yun ni Attorney Harry at kinukumpirma nitong kasama ko dito na na ang isang impeachment trial po, ang impeachment proceedings ay sui generis, wala siyang katulad. So hindi niyo pwedeng ihalin tulad yan sa trial court kasi hindi sila kapareho. Therefore, yung mga lalong-lalo na pag may mga unanswered questions dito, hindi po natin masasabi with finality na ito tama, ito hindi to tama kung walang mga precedent. So lahat ng mga mga haka-haka o yung mga teorya tungkol sa ito pwede to, ito hindi to pwede. Kapag hindi pa nagde-decide ang Korte Suprema diyan, Korte Suprema ang magde-decide diyan. Sabi ni Raimundo Guillermo, ano po ba talaga ang purpose nila? Ang haba ng panahon nila, bakit last minute nila pinasa? Ano yun, parang para manira lang. Sa totoo lang, kaya nga pinasa yung 2025 budget, di ba? Tingin ko, bago noon, hindi pa makalabas ng pera. Pero nagkaroon ng pera, nito, nakalikom sila ng marami-rami para may palitan. Yun po ay teorya ko pa lang, no? Pero ang tingin ko, yun yung mga dahilan kung bakit hindi nila mamadali kahit noon pa. Isa yun. Pangalawa, well, dati pa, wala talagang gustong pumirma. Wala talagang gustong madawit niya. Pero, pagka nandiyan na yung kaharap mo ay may kapalit, kumbaga kung ano man pabor yun, maging pera yan o pabor, mukhang it was an offer they could not refuse.
Sabi ni Jacinto, good PM po. Napanood niyo po ba ang paliwanag ni Atty. Makalintal? Malabo pong matuloy ang impeachment sa Senado kasi nga po yung mga bagong uupo sa na senador ay hindi pwedeng lumahok. Okay, napanood niyo ba yung explanation ko? Sabi ko nga, unang-una, impeachment is sui generis. Okay, tama yon. Pero ang sinasabi ko is, sang-ayon naman ako sa opinion ni Atty. Makalintal. Pero syempre, kailangan ulitin natin, di ba? So, katulad ito ng mga panukalang batas na hindi nga na ipapasa, pag hindi na ituloy, hindi na kumpleto sa isang kongreso, hindi yan tumatawid. Okay. Yun lang po ang analogy. Gayon pa man, kahit sino pang dalubhasa dyan, by the way, si Atty. Makalintal ay election lawyer. Magaling na election lawyer po yan. So, but his opinion weighs the same as everybody else's kasi nga wala pang desisyon ang Korte Suprema dyan. Walang naging desisyon previously ang Korte Suprema. So, until such a time na mayroong sabihin ng hukuman, dun pa lang natin makikita kung ano talaga ang magiging rule. Sabi ni Avaris, nakastart na po ba ang budget for 2025? Paano po kung i-declare na unconstitutional? Kailangan kasi may working budget, hindi pwedeng wala. So, kung i-declare na unconstitutional yan, sasabihin ng hukuman kung magre-revert yan to 2024 budget. Kung hindi, then the Congress and the Senate have a lot of work to do. Yes, nag-umpisa na. The presumption is that pagpasok ng 2025 budget na po ang ginagamit. Unconstitutional daw po, sabi ng ibang attorney, presidential clemency for removal with disqualification. Hindi. Nagawa na po di ba? Ay, sabagay, hindi naman na-impeach. Ay, na-impeach si Erap, pero hindi siya natanggal by the Senate. Kasi di ba, nag-revolution na nga. Para sa akin, again, all opinions weigh the same until the Supreme Court weighs in. Presidential clemency. Wala naman kasing nakalagay sa saligang batas na hindi siya pwedeng presidential clemency. Executive clemency, sorry, mali. Or presidential pardon. Pwede yun kasi administrative yung nature ng ng impeachment dahil tinatanggal ka lang po sa iyong trabaho. Hindi ka pinapakulong nun. Sabi ni Awi, duty, besides, ang sabi ni Sandro, pumirma siya dahil sabi ni VP, papahukay ang lolo niya, unalive daw ang parents at ang uncle niya. It's too personal. He did not sign as a congressman, but as a Marcos. Totoo yan. Ibig sabihin, personal reasons, yung pag-file niya. Hi po kay Miss Imelda. Para dun sa mga nanonood dito sa atin sa TikTok, ganun pa rin yung rule. Pag umabot tayo dun sa gift goals, may de-stressing sessions na naman tayo. Sabi ni Ma'am Isabella Ramos, that only shows na talagang walang kabuluhan ang mga ginagawa nila at alam na nila sa umpisa pa lang, gusto lang talaga nila ng personalan. Ay ganun. Anong masasabi ni Miss L? Anong masasabi nyo sa mga congressman na naglabas ng statement after nag-leak na yung signatures? Ano yan nangyari na yan sa Biblia, di ba? Hugas kamay. Well, ang tingin ko, lalakas ng loob nila nung umpisa, nung tumatanggap sila at kung pumipirma sila na posibleng hindi yan mag-leak. Pero alam din naman po natin na there are very few secrets in this town, kumbaga. Ano yung masasabi ko dyan? Well, they can say anything they want. Lahat naman may kalayaang magsalita at magpahayag. Hindi naman ibig sabihin nun, maniniwala tayo, di ba? Sabi ni Joe, paano po ba na-declare ang budget na unconstitutional kung nagamit na ang pondo ng Kongreso? Hindi naman po yun It doesn't matter. So, what will matter is whether or not naaayon siya sa saligang batas. At ang Supreme Court po ang magde-decide nun. So, yung pagka meron kang ginastos dun sa budget and the budget is later declared unconstitutional, wala ka namang kasalanan doon because at the time na ginagastos mo yun, may presumption of constitutionality pa. Legal pa siya. And you cannot be faulted for assuming na legal siya. Kasi walang declaration Sabi ni Ma'am Caris, dito sa amin nagpamigay ng delata. Ano yun? Sorry po, pumirma ako sa impeachment complaint. Etong delata, pagbigyan niya na ako. Ganun po ba yan? Kilala niyo po ba ang defense team ni VP? How confident are you mapapa-acquit nila? Hindi natin dinidepende ang pagkikilatis natin ng acquittal or conviction base lang dun sa pagtitingin sa mga abogado. We have to see how they work in action. Makikita natin yan, how prepared they are. And sabi ni VP, handang-handa naman sila kasi din pa lang nung sinabi ni Congresswoman Franz Castro na gusto nila o magfa-file sila ng impeachment complaint or mai-impeach daw si VP Inday, something like 2 years ago yon, di ba? Naghanda na sila. Wala naman po makakapagsabi with any
degree of certainty ang acquittal or conviction kahit sa ordinaryong kaso. Minsan kasi kahit sure ka, andyan na lahat ng ebidensya, nagdidepende pa rin yan dun sa judge. Ang sabi nga, si Senator Miriam tried to explain it before, di ba? Ano yung the spirit of the law? Yung it's experience. Meron kasi mga dalubhasa na nagsasabing, yung mga desisyon, hindi lahat nanggagaling dun sa batas at saka sa jurisprudence. Nagdidepende din po yan dun sa experience ng judge. So, titignan po natin. Kumbaga, mayroon pa rin yung human factor. Sabi ni Gabriel, kung sakaling mag-special session sila para sa impeachment, I assume, pwedeng ireklamo sa Supreme Court. Pwedeng idulog yan sa Korte Suprema, yes. Pwedeng questionin yan ng defense team at sabihin na yung pag-set ng special session ay hindi ayon sa saligang batas doon sa rules ng impeachment. Bakit po si Franz Castro nasa Congress? Ito, frequently asked question din. Nasa Congress, akala ba convicted siya? Kasi mayroon tinatawag na convicted, meron ding convicted by final judgment. So, ibig sabihin, kapag na-convict ka ng trial court, maaari mong iakyat yan. Yan ang tinatawag natin na apela. Sabi sa saligang batas, ang isang apela, appealing a case, is a matter of right. Ibig sabihin, karapatan niya na mag-file ng appeal. Ngayon, mayroong rule doon sa at kukunti kasi nakakaalam talaga nito, na kadalasan kasi pagka ikaw ay na-convict sa trial court, kulong ka na. So, hindi siya nakulong kasi malamang yan, nag-file siya ng tinatawag nating bail pending appeal at pinayagan siya ng judge. The reason hindi yan very common is sinasabi ng ating batas, hindi yan karapatan na makapag-bail ka pending appeal. Kailangan ma-convince mo yung judge na hindi ka flight risk. At dahil kongresista siya, I suppose, na-convince niya yung judge. So, bukod pa dyan, ang nagpapatanggal sa Kongreso ay ang Kongreso din. So, kailangan filean siya ng ethics case at mahatulan siya ng Kongreso katulad ng nangyari doon kay Congressman ng Iloilo. Tama ba yan? Sino ba yan? Congressman na natanggal ng Kongreso. Yung involved sa Digamo. Teves, Congressman Teves. Ayan. Si Congressman Teves ay natanggal sa isang ethics case. Bumoto ang Committee on Ethics, which is basically the whole Congress. At yun siya natanggal. Si Congresswoman Franz Castro, wala pong reklamo doon na ethics. Kaya hindi rin siya natatanggal sa Kongreso. Sabi ni El, posible po bang ma-stop ang impeachment pag ayaw ng mga tao at mag-people power? Opo, posible naman po yun. Pero ganito yun, pag nag-people power, huwag naman tayong tumigil doon sa impeachment lang. Tanggalin na natin yung iba, di ba? Huwag lang siya. Huwag lang yung impeachment ang patigil natin. Patigil na rin natin yung kahibangan ng mga na ibang mga ginagawa ng mga kongresista, ng presidente, and so on. Sabi ni Chacha Kival, nagmamadali na sila also because of the criminal case na isasamba against Martin Saldico and another person by Crime Watch on Monday. Ngayon pa lang po Ngayon pa lang po i-file yun. So, imposible naman po na nagmadali sila because they thought that Crime Watch was going to file a case. Medyo mayabang sila kasi nga, ang nakikita natin, kaya po ang daming galit na galit ng mga tao dahil ang nakikita natin ay masyadong in your face yung mga ginagawa nila. Yung paggagamit nila ng kanilang impluwensya at saka power, nakikita natin. And hindi tayo nagdududa na gagamitin din nila yung ganitong klaseng show of force and show of power sa mga kaso. Hindi pa natin nakikita for sure except yung sa kay Ryla de Lima at saka yung kay sino ba yung yung mayor na may involvement daw sa droga. Yung mga yan medyo magdududa ka talaga. Pero yun na nga, without that, I doubt yun kung yun yung dahilan. Sabi ni Tubigan, ni Osay, sagad ang paglustay ng pera para sa buwisit na impeachment na yan ang sambayan na nagduro sa mahalang mga bilihin, mga utilities, etc. Grabe yung frustration ng mga tao ngayon. Sabi ni Kianik, paano yung tropa-tropa nila sa Kongreso? Yun na nga yung sinasabi natin, di ba? Kumusta naman ang tropa-tropang yan? If ever po mag-people power at naupo si Sara as president, pwede po bang mag-travel ban sa mga Marcoses? Well, kailangan natin, kung hindi natin tatanggalin o papalitan yung 1987 Constitution, maaari siyang i-hold departure order kung siya ay humaharap sa hukuman.
Sabi ni Morrison, obvious po na merong hidden agenda dyan sa pagpirma sa impeachment kasi sobra-sobra na yung pumirma at nasa Senado na humabol pa yung mga 25 na kongresista, halata talaga sila. May napansin ako dun sa mga sinasabi nilang naghabol na additional na mga kongresista, karamihan sa kanila nagsasabing, wait, hindi kami pumirma. I think na may attempt na siraan yung ilang mga kongresista na hindi pumirma. Ulitin ko tila may attempt na siraan ang mga kongresista na hindi pumirma at pinapalabas dito sa mga sa mga pahayag na ganyan na sila ay pumirma o humabol sa pirma. Sigurado po ako na hindi yan totoo sa karamihan sa kanila dahil naglabas na po sila ng statement at pag tinignan ninyo, hindi rin naman pwedeng ihabol yun dahil nasubmit na sa Senado yung mga pangalan na yon. So, unless merong nag-o-offer talaga ng bayaran, but I really sincerely doubt it. Kung hindi sila pumirma noon, hindi sila pumirma. Sabi ni H. Jerick, isang isulong tulad ng 1989 Romanian People Power Revolution. Alam ko yung nangyari dyan. Hindi natin masabi out loud dito, pero yung ginawa nila dun sa dalawang leaders, ito ba yung kina Nicolae Ceausescu tsaka yung asawa niya? Tama ba? Grabe yun, kasi na-televise yun, yung ginawa sa kanila. Sabi ni Roya Reldi, straight PDP is our small contribution. Sabi ni Shaw, valid pa rin po ba ang fourth impeachment complaint nila? Katulad nga ng sinabi natin earlier, kasi frequently asked question yan. Ang fourth impeachment complaint ay ang nagreklamo ay mga signatories. Ibig sabihin yung 200 kongresista ang nagrereklamo dyan. Gayunpaman, ang sinusulong na teorya ngayon ay dapat pinanumpahan yan. And ako I agree. Kasi doon sa pagtinignan ninyo, yung rules mismo ng Kongreso, kailangan pinanunumpahan yung mga ordinaryong reklamo laban doon sa impeachable official. So ang tingin ko dapat pwede yang questionin sa Korte Suprema kung ito ay hindi void, kumbaga. Dapat pwedeng questionin kasi hindi siya sufficient inform. So ang isa nating nakikitang possibility ay pag-akyat sa Senado, pag-umpisa ng Senado, bibigyan pa nga ng notice si VP Inday 7 to 10 days or something like that para sumagot doon sa reklamo. Ngayon, in addition to that, pagkatapos nun ay isi-swear in yung mga prosecutors kung hindi pa sila nasa-swear in. And then, yung mga pre-trial na kailangan ang tatalakayin. So, ang isa doon is maaaring ma-bring up yung insufficiency in form of the impeachment complaint. So, kung hindi magkasundo ang mga senador dyan, either sabihin nila, ay teka, yung inyong articles of impeachment, insufficient in form kasi hindi pinanumpahan yan. So, pwede nilang i-dismiss outright. O kaya, pag dinismiss nila, sigurado yan, yung House na prosecutors ay aakyat sa Korte Suprema para questionin yung dismissal. Posible